Sen Eatery, Bolbok, Lipa City. Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print. Trust, hearts you know, turn it up and let it glow. TV 99.9, your good vibes, play your favorite songs all the time. From the headlines to the heart of the town, we lift you up, we never let you down. TV 99.9. Morning drive to late night calls, stories big and stories small. Public service, we stand by, side by side with you. Real life. TV 99.9, your good vibes, playing your favorite songs all the time. News, information right on cue. 30 years of being here for you. TV 99.9, your good life. TV 99.9, your good vibes. Your good vibes. TV 99.9, celebrating 30 years of your good vibes. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. 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 Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at narito na ang mga maiinit na balita ngayong araw na ito. GV News Express.
Sa ulo ng ating balita, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinutulan ang hiling ng ICC na suriin ang mga nakumpiskang gamit. GV News Express. Impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte tuloy sa Hulyo 6 sa kabila ng issue sa selyadong BIR documents. GV News Express. Pre-trial order sa impeachment case ni Vice President Sara ilalabas na sa Lunes, Hunyo 29. GV News Express. Kasong anti-hazing inirekomenda ng PNP CIDG laban kay Coach Tad Baldwin at 10 iba pa. GV News Express. Sa ating mga balitang lokal, pamahalang panlalawigan ng Quezon at 15 pampublikong ospital ginawaran ng Drug-Free Workplace Certification. GV News Express. 2 ambulance personnel ng Laguna pinasusulat ng paliwanag at sasailalim din sa retraining matapos ang issue ng emergency response. GV News Express. Samantala, 45 anyos na lalaki arestado sa bypass operation sa Balayan, Batangas. GV News Express. At most wanted person sa Calabarzon arestado naman sa kasong panggagahasa sa minor de edad. GV News Express. Para sa detalye ng ating mga balita, mga ka-vibes, unahin natin ang balita tungkol sa ICC. Tutol nga ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kahilingan ng prosekusyon sa International Criminal Court o ICC na siyasatin ang mga gamit na nakumpiska sa kanyang pag-aresto. Ayon kay Lead Defense Counsel Attorney Peter Haynes, isa lamang itong fishing expedition o paghahanap ng ebidensyang walang sapat na batayan. Aniya, matagal nang nasa kustodiya ng ICC registry ang mga gamit at hindi na dapat pang suriin ngayong nakumpirma na ang mga isinasampang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Kinuwestiyon din ng depensa ang hiling na inspeksyonin ang lahat ng nakumpiskang susi dahil wala umanong malinaw na kaugnayan ang mga ito sa kaso at maaari pang makalabag sa privacy ng pamilya ni Duterte. Dahil dito hiniling ng kampo ng dating Pangulo sa ICC Trial Chamber 3 na itakda ang Hunyo at 30 bilang huling araw ng paghahain ng anumang bagong motion ng prosekusyon kaugnay ng mga ebidensyang nasa kustodiya ng ICC Registry upang maiwasan ang pagkaantala sa nalalapit na paglilitis. GV News Express. Samantala, dito naman sa Pilipinas, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ito ay sa kabila ng issue kaugnay ng isang selyadong kahon ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Attorney Renato Bantug Jr., walang dahilan upang maantala ang paglilitis dahil sa naturang usapin. Ang selyadong kahon ay naglalaman ng mga income tax return ni Vice President Sara at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Lumitaw ang issue matapos hilingin ng House Prosecution Panel na buksan at markahan ang kahon bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya sa isinagawang pre-trial conference. Samantala, inaasahang ilalabas sa Hunyo 29 ang pre-trial order ng impeachment court na maglalaman ng mga napagkasunduan ng prosecution at depensa. Kabilang ang mga hindi na pinagtatalo ng katotohanan, listahan ng mga testigo at schedule ng paglilitis. May hanggang Hulyo 2 naman ang magkabilang panig upang magsumite ng kanilang mga komento sa naturang kautusan. GV News Express. Samantala, ilalabas nga ng Senate Impeachment Court sa darating na Lunes, Hunyo 29, ang pre-trial order sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr., kasalukuyan ng binubuo ang draft ng pre-trial order at maging ang staff ng impeachment court ay magtatrabaho hanggang weekend upang matiyak na maipalalabas ito sa itinakdang petsa. Ang pre-trial order ang magsisilbing
posibleng gabay o roadmap ng impeachment trial, kabilang ang mga napagkasunduang facts, listahan ng mga testigo at schedule ng paglilitis batay sa posisyon ng House Prosecution Panel at ng defense team. Matatanggap naman ng magkabilang kapanig ang kopya ng dokumento at may hanggang Hulyo 2 o 1 upang magsumite ng kanilang mga komento. Tiniyak naman ni Bantug na matapos ang lahat ng kinakailangang proseso bago ang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 7. GV News Express. Sa ibang balita naman mga ka-Vibes, inirekomenda na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay dating Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. Kaugnay ito ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo 8. Batay sa investigasyon, itinuring ng PNP-CIDG na hazing ang isinagawang seawater training dahil umano sa pisikal na hirap na idinulot nito bilang rekisito sa pagpananatili sa koponan at pagpili sa magiging final lineup ng Ateneo para sa susunod na UAAP season. Ayon pa sa mga investigador, 5 manlalaro ang nagsabing hindi sila marunong lumangoy, ngunit itinuloy pa rin ang water training sa kasagsagan ng high tide na nauwi sa pagkalunod ng 2 atleta. Sa ngayon ay hinihintay pa ang pahayag ng kampo ni Tab Baldwin at iba pang individual na isinama sa inirekomendang reklamo. GV News Express. GV News Express. Para naman sa ating mga balitang lokal dito sa Timog Katagalugan, sa lalawigan ng Quezon, ginawaran ng Drug-Free Workplace Certification ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon at ang Quezon Provincial Hospital Network o QPHN na binubuo ng 15 pampublikong ospital. Iginawad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang sertipikasyon bilang pagkilala sa mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya para sa isang ligtas at drug-free workplace alinsunod sa mga pamantayan ng Dangerous Drugs Board. Personal na tinanggap ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ang parangal kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan. Kabilang din sa kinilala ang 15 ospital sa ilalim ng QPHN dahil sa kanilang pagsunod sa itinakdang mga patakaran. Nagpasalamat naman si Governor Tan sa lahat ng ahensya at kawani ng pamahalaan na naging katuwang sa pagkamit ng sertipikasyon. Samantala, binigyang diin ni Dangerous Drugs Board Permanent Board Member Undersecretary Abad Osit ang kahalagahan ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod ng isang drug-free workplace. GV News Express. Sa ibang balita naman, pinagpapaliwanag at sasailalim sa karagdagang pagsasanay ang 2 sakay ng ambulansya ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna matapos umanong hindi makaresponde sa isang aksidenteng kanilang nadaanan. Ayon sa 2 personnel, ipinapagawa noon ang ambulansya kaya kulang ito sa kagamitang medikal at wala rin silang sapat na pagsasanay para magsagawa ng emergency response. Iginiit nitong bumaba sila sa lugar ng insidente, ngunit hindi na ginalaw ang biktima dahil pinaghihinalaan nilang may bali ito at makalipas ang ilang minuto ay dumating naman ang rescue team. Gayunman, sinabi ni Governor Sol Aragones na hindi siya kontento sa kanilang paliwanag. Aniya, inaasahan ng publiko na agad tutugon ang isang ambulansya sa oras ng emergency at kung hindi nila kayang rumisponde, dapat sana ay agad silang humingi ng backup sa Operations Center. Humingi naman ng paumanhin ang 2 personnel at inaming nagkamali sila sa kanilang naging desisyon. Kasunod nito, naglabas si Governor Aragones ng direktiba na ang lahat ng ambulansya ng lalawigan ay gagamitin lamang sa tunay na emergency. Tanging mga health practitioner at personnel ang na may sapat na life-saving training ang pinapayagang mag-operate ng mga ito habang sasailalim sa mandatory training ang lahat ng kaukulang personnel. Patuloy naman ang investigasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa nasabing insidente. GV News Express.
Samantala mga ka-vibes, dako naman tayo sa ating police reports. Sa Balayan, Batangas, arestado ang isang 45 anyos na lalaki matapos mahulihan ang hinihinalang shabu sa ikinisang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Caloocan, Balayan, Batangas. Ayon sa Balayan Municipal Police Station, nakumpiska sa sospek ang isang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 0.50 grams at may tinatayang halaga na 3,400 pesos. Gayon din ang buy-bust money na ginamit sa operasyon. Isinagawa ang operasyon gamit ang mga body-worn camera upang matiyak ang transparency habang dinala ang sospek sa himpilan matapos ipaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan. Nasaksihan din ng kinatawan ng Department of Justice at isang opisyal ng barangay ang inventaryo ng mga nakuhang ebidensya. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Balayan Municipal Police Station ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang Republic Act number 9165. GV News Express. Samantala, most wanted sa Calabarzon, arestado naman sa kasong panggagahasa sa menor de edad. Sa detalye ng balita, arestado nga ang isa sa mga most wanted person sa Calabarzon matapos madakip ng mga otoridad sa Santa Rosa City, Laguna dahil sa kasong panggagahasa sa 11 anyos na anak ng kanyang kinakasama. Naaresto ang 24 anyos na sospek sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 108 ng Cabuyao City. Batay sa investigasyon, paulit-ulit umanong inabuso ng sospek ang minor de edad noong 2023 habang wala sa bahay ang ina ng biktima. Ayon pa sa pulisya, hindi bababa sa 10 beses umano itong nangyari at hindi agad nakapagsumbong ang bata dahil sa umano'y pagbabanta sa kanyang buhay. Matapos mabunyag ang insidente, nagtago umano ang sospek sa Bicol Region ngunit naaresto nang bumalik sa Laguna. Kasalukuyan na siyang nasa kustodiya ng mga otoridad at nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa panggagahasa at paglabag sa mga batas na nagpoprotekta sa mga bata. GV News Express. Samantala, sa lalawigan pa rin ng Laguna, 3 menor de edad ang nasawi matapos malunod sa bahagi ng Laguna de Bay sa barangay Sinalihan, Santa Rosa City, Laguna o Sinalhan, Santa Rosa City, Laguna. Dead on arrival sa ospital ang mga biktimang may edad na 3, 7 at 12 na pawang residente ng naturang barangay. Batay sa investigasyon, naglaro umano sa labas ang mga bata habang malakas ang ulan at hindi napansin ng kanilang mga kaanak na nagtungo na pala ang mga ito sa lawa upang maligo. Makalipas ang ilang minuto, nakita ng kanilang lola na nalulunod na ang mga bata sa malalim na bahagi ng Laguna de Bay. Agad namang rumesponde ang mga residente at sinubukang sagipin ang mga bata, ngunit wala na silang buhay nang maiahon sa tubig. Napag-alaman din na isa sa mga nasawi ay isang special child. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, kasabay ng panawagan sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya. GV News Express. Dako naman tayo muli dito sa lalawigan ng Batangas. 2 lalaki ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Batangas matapos makumpiskahan ng umano'y iligal na mga baril at bala. Sa bayan ng Agoncillo, isinilbi ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit Batangas, Provincial Police Office at Agoncillo Municipal Police Station ang search warrant laban sa isang sospek na alias Leo sa Barangay Mabini, bandang alas 5:45 ng umaga. Nasamsa mula sa kanyang isang 9mm pistol, isang magazine at 12 bala. Samantala, dakong alas 3 Gs naman ng hapon, naaresto rin ng ang isa pang sospek na si alias Norman sa Batangas City. Ito ay sa ikinasang operasyon ng Batangas Component City Police Station. Nakumpiska sa kanya ang isang kalibre 38 revolver na may laman pang bala at 3 karagdagang bala.
Ayon kay Batangas Police Director Police Colonel Oliver Ebora, parehong isinagawa ang mga operasyon gamit ang body-worn cameras upang matiyak ang legal at maayos na proseso ng pagsisilbi ng search warrant. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng mga pulisya ang dalawang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 10591. GV News Express. Samantala, punta naman tayo sa Kapitolyo ng Batangas. Investigasyon sa kontrobersyal na bentahan ng 29 na ektaryang lupa sa Batangas ipinagpatuloy. Sa detalye ng balita, ipinagpatuloy nga ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas ang investigasyon sa kontrobersyal na pagbebenta ng 29 na ektaryang lupain sa Barangay Santa Rita, Aplaya, Batangas City na isinagawa noong administrasyon ni dating Governor at kasalukuyang Vice Governor Hermelando Mandanas. Sa ikalawang pagdinig ng Joint Committee, muling tinalakay ang mga natukoy na umano'y irregularidad ng Commission on Audit o COA, kabilang ang usapin sa planong Regional Food Terminal na inaasahan sanang makatulong sa food security at paglikha ng trabaho sa lalawigan. Ayon kay Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, development contract lamang ang orihinal na layunin, ngunit nauwi umano ito sa pagkawala ng pagmamay-ari ng lupa ng pamahalaang panlalawigan at hindi rin naipatupad ang inaasahang proyekto. Nagbigay rin ng kani-kanilang paglilinaw ang ilang opisyal ng Kapitolyo at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at pribadong kumpanya, habang hindi naman dumalo ang mga kinatawan ng Liberty Builders and Development Corporation at Libertad sa kabila ng paanyaya. Wala pang inilalabas na pinal na rekomendasyon ang Joint Committees dahil nakatakda pa ang ikatlong pagdinig upang higit pang malinawan ang issue. GV News Express. At yan ang mga balita ngayong oras na ito, mga ka-Vibes. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Oh, karambola, sa letra ng G, numero 3. Ay, namumuro na ako! Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30. 30 anyos na? Uy, bingo! Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata. Ay pagkakatindi. 30 taon ng pagbibigay ng good vibes. This is DJ Frank. This is DJ Ikaw, Honey. Marako. Ako po si DJ Robbie. 30 taon ng masayang kwentuhan. Always reminding you that every gising is a blessing. Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon. 30 anyos na tayo. GV 99.9. This is GV 99.9. GV 99.9. 30 na!